Ako si Jade Alfred P. De Vera, 17 taong gulang na ipinanganak noong July 26, 2008 at naninirahan sa 008F Chaco Street, Dulumbayan, Teresa Rizal. May tuturing ko ang aking sarili na isang extrovert person kapag komportable ako sa mga taong nasa paligid ko, pero nagiging introvert naman kapag hindi ko masyadong kilala ang mga kasama ko. Pagdating sa aking mga hobby, mahilig akong magluto, gumawa ng mga house chores at makipaglaro sa aking aso. Pagdating naman sa aking pamilya, meron akong isang kapatid na babae na gaya ko ay isang extrovert person din. Ang aming mga magulang ay sina Julius F. De Vera at Aiza T. De Vera ay kasalukuyang nag-work abroad at itinuturing kong swerte ang pagkakaroon sa kanila dahil sa laki ng sakripisyo at pagsisikap nila para sa aming magkapatid. Sa ngayon, ang kasama ko sa bahay ay ang aking tita at ang kanyang pamilya. Masasabi kong maayos ang aming relasyon sa bahay dahil kahit minsan ay may hindi pagkakaunawaan, mas nagiging mabaw pa rin ang suporta namin sa bawat isa. Nakilala ko ang Diyos dahil sa aking mama at papa at sa mga aking narinuro nila noong bata pa ako. Malaki yung naging part ng aking magulang sa pagpapakilala sa akin sa Diyos. Para sa akin, si Jesus Christ ang aming Savior at Protector. Siya ang aking pananampalataya. Dahil sa kanilang pagiging active sa church, mas nakilala at mas napalapit ako sa Diyos. Hindi ko malilimutan ang aking karanasan sa sakit na appendix kung saan naranasan ko ang pag-iingat at paggabay ng Diyos sa tulong ng mga doktor at ng aking pamilya. Nalampasan ko yung sakit at mas nakita ko ang katapatan ng Diyos. Isa sa mga binago ng Diyos sa akin ay ang aking pananalita. Dati ay nasasabi ko ang mga salitang hindi maganda kapag galit o nagmumura. Unti-unti akong binabago ng Diyos upang maging mas maingat sa aking mga salita at nais ko pang patuloy niyang baguhin yun. Isa sa mga pagsubok ng aming pamilya ay ang kakulangan ng oras na magkasama dahil nasa ibang bansa sina mama at papa. Mahirap ang malayo sa kanila lalo sa malayong okasyon. Ginagawa nila ito para sa mas magandang kinabukasan ng aming pamilya. Na dumarating sa kanya dahil
binibigyan siya ng lakas at gabay ng Diyos na harapin ang problema na iyon ay nararamdaman niya ang kapayapaan sa puso at isip dahil alam niya na sa buhay niya na Panginoon. Ang pinakamalagang aral na itinuro sa akin ng Panginoon ay pananalig sa Kanya sa oras ng problema. Pinapaalala niya sa akin na hindi ako nag-iisa at may lakas at gabay ako sa pamamagitan ng pananampalataya gaya ng nakasaad sa Filipos chapter 4 verses 6 to 7. Inaasahan ko na makakatapos ako ng college at maging isang guro at mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo at mahabang buhay para sa aming pamilya at ang lalong paglago ng aking pananampalataya para maging mas malapit sa Kanya. Nadalangin ko sa Diyos na sana maging matagumpay ako sa aking buhay, makapagtapos ng pag-aaral at gabayan niya ako sa lahat ng bagay upang maging tama at makabuluhan